Hello mga Spark, kamusta kayo? Sa Blender mga Spark, pag-uusapan po natin ng ang mga pwede mong gawin para mag-chat ang isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay magsara po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong gawin para mag-chat ang isang lalaki, hayaan mo lang siya para bumalik ang interest niya sa'yo. Yes, Max, pwede ang unang bagay na pwede mong gawin kapag ang isang lalaki hindi na nagpaparamdam sa'yo at hindi nagre-reply sa'yo. Wala nang message at wala na rin chat sa'yo. Ka-inspired, pabayaan mo muna siya. Hayaan mo muna siya upang bumalik ang interest niya sa'yo sapagkat isa sa pinakasikreto upang ang isang tao ay talagang bumaba ang pride mo din magparamdam sa'yo. Ka-inspired, kaya mo bang gawin yan? Sabihin ng iba, ka-inspired, mahirap. Namimiss ko talaga, miss ko na. Hindi ko kaya hindi siya makausap, hindi ko kaya hindi siya makita. Hindi ko kaya, ka-inspired, hindi ko siya kayang tiisin. Talaga naman, ikaw talaga ang titiisin niya kapag ganyan ka karupok, ka-inspired. Ka-inspired, dapat marunong kang magbatigas paminsan-minsan. Dapat pinapahalagahan mo ang sarili mo. Diba? Magkaroon ka naman ng respeto sa sarili mo. Hindi yung masyado kang mahina sa kanya. Alam ko, nagmamahal ka. Pero dapat ba sa lahat ng pagkakataon ay maging ganyan ka? Kahit na nagmumukha ka ng tanga at pinag-ahabol ka na niya, lahat ginawa mo na, pero hindi pa rin nagre-reply sa'yo. Wala pa rin paramdam sa'yo, ka-inspired. So sa mga bagay na pwede mong gawin, talaga namang napaka-epektibo niyan. Sigurado ka-inspired, babalik ang interest niya sa'yo. Sapagkat magtataka siya kung bakit hindi ka na nagpaparamdam sa kanya. Hindi na nga siya nagchat-chat, hindi ka rin nagchat-chat. Hinahayaan mo siya at ang lalaki ay isip-isipin ka. Magkukuriousan sa'yo kung bakit ganyan ka. Lalo na kung ikaw ay dati naghahabol sa kanya. Lalo na kapag alam niyang balo na balo ka sa kanya, bigla na lang nananahimik ka. Diba? Ipakita mo ka-inspired na hindi ka maghahabol kahit hindi siya nagpaparamdam sa'yo upang ang lalaki ay unti-unti ay lagi kanyang maalala. Pumasok ka palagi sa utak niya, tumakbo ka palagi sa isipan niya, at talaga naman bumalik ang interest niya sa'yo. Muli ka niyang tanungin, kamustahin, kausapin, muli siyang mag-chat sa'yo, ka-inspired. At ang palong bagay pa na pwede mong gawin upang mag-chat sa'yo ang isang lalaki, basta huwag ka lang maghabol, hindi rin makakatiis yan. Ang pangalawa, ka-inspired. Yung maka-inspired, kung hindi ka maghahabol sa isang lalaki, sigurado ko hindi ka rin niya matitiis. O malaki ang porsyento na hindi ka niya matiis sapagkat ka-inspired. Napakadelikado yung paghahabol na ginagawa mo dahil mas lalong bumababa ang value mo sa kanyang mga mata at mas lalo niyang napapatulan sa kanyang sarili na hindi ka na niya mahal. Ka-inspired, huwag mo masyadong pababain ang value mo. Huwag kang maghabol upang ang lalaki ay hindi ka matiis dahil kung hindi ka maghahabol, ang value mo ay tataas muli. At dahil doon, hindi ka niya matitiis. Diba? Kaya nga sabi ko kanina, hayaan nyo lang muna. Hindi yung masyado mong pinapakita na nababaliw ka na. Hindi yung masyado mong pinapakita na hindi ka mapakali dyan. Ka-inspired, matuto kang maghintay, magtiis, at magpaka-busy naman sa ibang bagay. Hindi yung isip ng isip ka lang sa kanya kung bakit siya nagpaparamdam sa'yo. Ka-inspired. Sa mga bagay na pwede mong gawin upang ang isang lalaki muli mag-chat sa'yo. Basta huwag ka lang maghabol. Kung hindi siya nagpaparamdam sa'yo, pinapabayaan ka niya, tinitiis ka niya, pinagmumukha ka niyang tanga, pinaghihintay ka niya, at talaga namang ka-inspired. Wala siyang pakialam sa nararamdaman mo, ipakita mo sa kanya ka-inspired na hindi ka maghahabol upang ang lalaki ay bumaba ang pride, mawala ang ego niya, hindi siya maging proud sa kanyang sarili, mawala ang kayabangan, at muli siyang pag-isip sa'yo, at siyang lalaking hindi ka matitiis dahil makikita niya na pinapahalagahan mo ang sarili mo, ka-inspired. At ang pangatlong bagay is pwede mong gawin upang mag-chat sa'yo ang isang lalaki. Kumalma at huwag mo muna siyang kulitin. Yan ang pangatlo, ka-inspired. Yung mga ka-inspired, kung gagawin nyo yan, ay sigurado talaga naman ang lalaki ay muling magpaparamdam o mag-chat sa'yo. Diba? Sa lahat ng pagkakataon at panahon, sa lahat ng kwento at obserbasyon, yan, ganyan ang nangyayari. Diba? Kapag yung babae hindi rin nagparamdam sa kanya, sa katagalan, yung lalaki mag-message, mamamusta, magsusorry, makikipagbalikan dahil pinakita ng babae na talaga naman kaya niyang mabuhay kahit wala yung lalaki. Dapat maging ganun ka din. Huwag kang masyadong magpakahina. Baka kumalma ka. Baka sabi ng iba, ka-inspired, napakahirap naman ang pinapagawa mo. Paano kami kakalma? Mahal na mahal namin yung lalaki. Talaga namang nalulungkot kami. Hindi namin mapigilan. Kontrolado ba namin yun? Okay, inspired. Kontrolado niya rin yun. Okay lang umiyak, malungkot, pero wag mong piliing matagal malungkot. Okay lang umiyak, pero wag mong piliing matagal umiyak.
Ikaw mismo ang pipili talaga naman ng mga bagay na magdidikta sa buhay mo. Diba? Pinipili nyo na magmukmuk. Imbis na piliin mong lumaban. Pinipili mong magalit kaysa piliin mong sabihin natin umarap ng paraan. Pinipili mo, naka-inspired na magpaka-stress kaysa piliing maging masaya. Diba? Sabi nga nila, happiness is a choice. Ka-inspire na sa pagpili mo yan. Kontrolado mo yan. May sarili kang isipan, may sarili kang puso, lumaban ka. Lumapit ka sa Diyos at magtiwala ka sa sarili mo. Ganyan lang yan ka-inspired. Kaya sikapin mong kumalma. Huwag niyong idahilan sa akin na hindi niyo kaya-kaya niyan. Marami na kayong pinagdaan ng pagsubok sa buhay kahit wala pa kayong love life noon. Bakit ngayon? Okay ka naman. Actually, hindi ka okay dahil ganyan kayo ng partner mo, pero alam ko na kayo maging okay pa rin kumalma. Huwag mo siyang kulitin dahil pag kinulit mo siya, sigurado ako, mas lalong hindi yan mag-chat sa'yo. Ganon yan aware naman siya na naghihintay ka. Alam naman niya na nasasaktan ka. Alam niya na naghihintay ka sa chat niya. Alam niya na umiiyak ka. Alam niya nagdudusa ka. Alam niya ka-inspired na nasasaktan ka niya, pero bakit di pa rin siya nagpaparamdam sa'yo? Kaya huwag mo siyang kulitin sapagkat alam niya yan. Alam niya yung ginagawa niya. Ngayon kung hindi mo siya kukulitin, kadarating ang panahon, muling magsusorry yan sa'yo, magpaparamdam at magiging okay kayo. Kung gusto mo pa, sa mga sikreto bagay na pwede mong gawin upang ang lalaki mag-chat muli sa'yo, ka-inspire. At ang pang-apat na bagay na pwede mong gawin para mag-chat sa'yo ang isang lalaki, stop mo din muna ang pag-chat sa kanya. Yan ang pang-apat ka-inspire. Yan ang sinasabi ko. Tumigil ka din muna sa pag-chat sa kanya. Yung iba sa inyo, sinasabi ka-inspire. Sige, magno-contact ako. Hindi ko siya kukontakin, hindi rin ako magpaparamdam. Hindi rin ako mag-message sa kanya, pero kapag ka hindi ka natiis, gumalaw na naging makulit ang kamay mo, talaga namang di matiis ng puso mo, ay talaga namang segue ka. O kaya naman, pag may message ka talaga, ay spark. Ang no contact rule ay hindi dapat ganyan. Kapag nag-no contact ka, as in talaga no contact. Kaya lumalaki pa ang ulo ng lalaki. At talaga namang nabibiti ng proseso Naisip niya, hindi mo siya kayang tiisin. Kaya inspired, talaga namang di babagsak ang pride niyan sa'yo. Masyado ka nagpapakita ng kahinaan. Diba? Masyado kayo nagpapakita ng kahinaan. Kaya ang lalaki, minamalit kayo. Binabaliwala kayo, dinitiis kayo. Talaga namang ka-inspire sa mga bagay na pwede mong gawin. Itigil mo muna ang pag-chat sa kanya. Huwag ka rin munang mag-message sa kanya. Talaga naman upang ang lalaki, hindi mas lalong lumaki ang ulo, tumaas ang pride niya. Kaya laging tumitigas ang ego niyan Kaya mas lalo nagiging proud o mayabang yan Kapagkat alam niya na patay ka sa kanya at baliw na baliw ka sa kanya. Dahilan kung bakit ang isang lalaki ay mas lalong hindi makikipag-usap sa iyo sapagkat ang taas na ng pride niya, pinapakita mo kasing marupok ka. Sa mga sikreto upang lalaki bumaba ang pride, muling mag-chat sa iyo. Talaga namang ka-inspired. Huwag ka munang mag-chat sa kanya o mag-message sa kanya. Kaya mo yan. Kaya mong maghintay at magtiis, ka-inspired. At ang limang bagay na pwede mong gawin upang mag-chat sa iyo ang isang lalaki, tulungan mo ang sarili mo na mag-focus naman sa ibang bagay. Yung panlimang ka-inspired, yung maka-inspired kung ang isang lalaki hindi nagpaparamdam sa iyo, walang chat, walang reply sa iyo, ay talagang i-focus mo muna ang utak o isipan mo sa ibang bagay. Baka sabihin nyo ka-inspired, napakahirap naman yan kasi namimiss ko yung partner ko, nalulungkot ako, nasasaktan ako, hindi ko mapigilang lumuha. Ka-inspired, tulungan mong sarili mo. Ngayon nyo patunayan sa akin na mahal yung sarili nyo. Palagi nyo sinasabi sa akin, ka-inspired, may value ako. Ka-inspired, mahal ko sarili ko. Ngayon nyo patunayan sa akin na mahal yung sarili nyo. Ngayon nyo patunayan sa akin na binavalue, pinapahalagahan mo ang sarili mo. Tulungan mo ang sarili mo. Na i-focus ang isip at buhay mo sa ibang bagay, magpaka-busy ka. Talaga namang ka-inspired, huwag puro sa kanya ang utak mo. Upang hindi ka gaanong masaktan. At hindi ka magdusa. At hindi ka puro iyak. At hindi ka puro lungkot. Talaga naman kung ginaganyan ka niya, dapat kang lumabat maging masaya. Gusto mo ba na habang nalulungkot ka, umiiyak ka, na doon siya naglilibang, nagiging masaya? Unfair naman nun. Dapat kayo pa, hindi ka maging ganyan. Huwag ka dapat magpatalo. Bumangon ka, mag-ayos ka, mag-self-improve ka. Talaga naman kayo smart, maging positibo at lumaban ka. I-focus mo muna ang utak mo, isipan mo si ibang bagay upang malibang ka. Magpaka-busy ka, huwag mong hayaan na malugmok ka ng kalungkutan. Huwag mong hayaan na malugmok ka ng stress. Huwag mong hayaan ka-inspired ang sarili at kalusugan mo. Sapagkat katawan mo yan. Isa lang ang katawan mo at hindi dalawa. Tulungan mo at sarili mo. Lumaban ka, huwag ka laging nagmumukmuk dyan sa kwarto mo. Huwag kang laging iyak ng iyak. Kumain ka, uminom ka ng tubig, talaga naman ka-inspired, matulog ka ng sapat. Lumapit ka sa Diyos. Pilitin mong maging positibo. Pilitin mong maging masaya. Sapagkat ka-inspired, buhay mo yan. Bakit naman noon? Nung wala ka pang boyfriend,
nung wala ka pang asawa, nung nag-iisa ka pa lang, nung single ka pa. Kaya mo namang maging masaya. Naging masaya ka naman kahit wala pa siya. Naging masaya ka kahit di mo pa siya nakikilala. Bakit ngayon hindi na? Sapagkat ka-inspired, nasanay ka lang. Nag-invest ka kasi ng panahon sa kanya. Pero kaya mo ulit yan. Ka-inspired, maglibang ka muna. Pero huwag kang gagawa ng mali o masama. Lumapit ka sa Diyos. Ngayon ang pagkakataon na makipag-bonding ka sa pamilya mo, kaibigan mo. Huwag siya lagi ang hinihintay mo. Huwag siya lagi ang talaga namang kinukulit mo. Huwag siya lagi ang pinipilit mong ipasok sa utak mo. Ibangin mo ang sarili mo, ibahin mo ang isip mo, mag-focus ka sa ibang bagay, maging masaya ka upang ang lalaki ay talaga namang mag-isip din sa'yo at muling mag-chat sa'yo, ka-inspired. At ang pang-anim na bagay na pwede mong gawin upang mag-chat sa'yo ang isang lalaki, huwag mo siyang awayin sa message mo. Yan ang pang-anim at pinakahuli, ka-inspired o pumak-inspired. Tamang narinig nyo at nababasa nyo, dapat huwag nyong awayin ang lalaki. Diba? Bakit naman, ka-inspired? Sobra-sobra na yan Huwag nyong patulan. Diba? Huwag kayong pumatol. At kung nagkamali siya ng mga salita sa inyo, nasaktan kayo sa mga sinabi niya, sa mga salita niya, huwag mong gantihan din ng masasakit na salita. Sabi nga nila ba, may kasabihan, huwag mong hindi maitatama ang mali ng isa pang pagkakamali. Diba? Mali na nga. Diba? Tapos feeling mo, magiging okay yan kapag gumawa ka rin ng mali. Kung pinagsalitaan ka niya o ang message niya sa'yo ay masakit, huwag mong gantihan. Sabi nga nila, kung binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Totoo lang tayo, sarili talk lang. Diba? Sabi, diba, sa Biblia, pag sinampal ka sa, ano ba yun, nakalimutan ko kasi. Basta, gawin mo, pakita mo pa rin ang kabutihan, huwag kang pumatol, at sigurado ko, makukonsensya yan. At magsisisi yan. At makikita niya kung gaano ka kabuti. At kung sino ang sinayang niya. Kung anong klaseng babae ka. Na hindi siya pinapatulad sa mga kasamaan, kamalian niya. Diba? At upang ma-realize at mapahiyas sa kanyang sarili sa mga pinagsasabi niya sa'yo. Kaya naman ka-inspired. Upang ang isang lalaki muling magparamdam sa'yo, magsisi, mag-sorry, makipagayos, at talaga naman bumalik sa'yo. Huwag kang palaging masakit din magsalita. Kung masakit siya magsalita sa'yo, huwag mong gantihan, huwag mong patulan, huwag mong gayahin, huwag kang gumanti. Diba? Masama ang pagganti. Sabi nga, diba, sa Biblia, huwag ka rin gumaganti. Ang Diyos ang gaganti para sa'yo. At mali naman yun, alam natin lahat, yung matatanda na tayo. Huwag kang laging emosyonal, huwag kang laging nagpapadala sa galit mo, huwag kang laging nagpapadala sa bugso ng damdamin mo. Kapag pinagsalitaan kayo ng masama, ginawa kayo ng mali, ka-inspired, umiwas ka na lang. At sigurado ako, marirealize niya lahat ng pagkakamali niya sa mga sikreto upang bumalik ang isang tao. Sapagkat mismo ang sarili niya magiging kalaban niya, ang konsensya niya. O pumak-inspired sa mga bagay, sikreto na pwede mong gawin upang isang lalaki muling magparamdam sa iyo at magsisi siya sa lahat ng ginawa niya sa iyo. Huwag mong patulan, huwag kang magsalita ng masakit na salita at masasama na message sa kanya. Pag no contact ka na lang at mag-self-improve, hintayin mo siya sapagkat muli yan mag-chat sa iyo. Ka-inspired. So mga kaspilyan po, maraming salamat mga kaspilyan sa pagtapos po ng vlog nito. Sige pong kalimutan mag-like, comment, share na rin po upang mga tulong din tayo sa iba. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay subscribe na po Max Pag, click na rin po ang notification bell upang maging update kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimais lang po ako sa aking Facebook at ako mismo mag-verify kakausap sa inyo. Maraming salamat Max Pag, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!